kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Base militar, ito ay napaka-importanteng pagmamayari ng bawat nasyon, lalo na kapag ito'y nasa labas ng kanilang bansa pero nasa ilalim ng kanilang kontrol dahil sa mas mabilis ang kanilang deployment ng mga equipment at tauhan papunta sa nasyon na kinukonsidera nilang kalaban ng kanilang bansa. Madalas na itinatayo ang mga base militar na labas sa kalupaan ng isang nasyon malapit sa isang bansa na may malaking threat para sa kanila. Sa kaso ng North Korea at Estados Unidos, ilang mga base militar ang meron ng Estados Unidos sa loob ng South Korea para masigurong may presensya ng kanilang puwersa malapit sa kalaban. Ganon din sa Germany na malapit sa Russia, may malaking base militar din ang mga Amerikano doon bilang depensa sakaling sumiklab ang laban sa mga Ruso. Ang Bagram Air Base na matatagpuan sa Kabul, Afghanistan ay orihinal na itinayo noong Cold War era ng mga Ruso noong 1950s bilang bahagi ng kanilang presensya at impluensya sa Afghanistan. Mula noon ay pinalaki at pinaayos pa ng iba't ibang hukbo lalo na ng Estados Unidos. Noong dekada 2000 matapos nilang mapasok ang Afghanistan at nagsilbi itong pinakamalaking base militar ng US sa bansa. Noong huling bahagi ng pag-alis ng puwersang Amerikano at NATO noong 2021, iniwan ng US ang Bagram at ipinasa ang kontrol sa Afghan authorities. Naganap ang mabilis na pagbagsak ng pamahalaang puwersa ng Afghanistan at sa kalaunan nangyari ang pagkuha ng Taliban sa base at lumala ang sitwasyon sa buong bansa. Ang biglaan at hindi ganong naipabatid na pag-alis ng ilang unit ng Estados Unidos mula sa Bagram ay nagdulot ng kalituhan at binigyan ng pagkakataon ang mga umuusbong na puwersa kabilang ang Taliban na kunin ang mga natitirang kagamitan. Ilan sa mga naiwang kagamitang bandigman ng mga Amerikano ay napasakamay ng mga Taliban ay mga sasakyang militar tulad ng Humvees, armored vehicles at iba pang transportasyon na gamit ng Estados Unidos at Afghan Army, mga eroplanong militar at helicopter kabilang ang ilang Black Hawk na kanila ring naiwan, drones at surveillance equipment. Bagamat hindi lahat ay gumagana dahil karamihan ay sinira o inalis ng Amerika bago sila sumibat. Malakas na armas tulad ng machine gun, assault rifles na M16 at M4, sniper at iba pang malalaking kalibre ng baril, mga communication at night vision equipment na dati ginagamit ng mga sundalong Amerikano para sa kanilang operasyon sa gabi at pang-espiyang misyon. Tiba-tiba talaga ang Taliban sa kanilang nasimot ng mga armas pandigma mula mismo sa kanilang kalaban, kahit na sinadyang sirain ng mga Amerikano ang ilang mga armas na ito. Pero nahanapan pa rin ng Taliban ng paraan kung paano mapagana ang mga ito. September of 2025, inihayag ni Donald Trump na sinusubukan ng kanyang administrasyon na makuha pabalik ang nawala sa kanila na Bagram Air Base mula sa mga Taliban. Sinasabing mahalaga ang lokasyon nito para sa regional na interes ng Estados Unidos. Gayunpaman, ay hindi malinaw o detalyado ang kanyang inilatag na konkretong hakbang kung paano eksaktong bawiin ang base, kung ito ba ay sa pamamagitan ng diplomatic negotiation, pressure, arrangement o militar na operasyon. At maraming eksperto ang nagpuna na anumang tangkang i-retake ay pwedeng mangangailangan ng malawakang puwersa at maging international na koordinasyon. Matapos makarating sa Taliban ang plano ni Donald Trump, ay pumalag ang mga ito. Opisyal na tinanggihan ng Taliban ang ideya na ipasa o isauli ang Bagram sa Estados Unidos. Sinabi ng kanilang tagapagsalita na ang anumang usapin tungkol sa teritoryo at soberenya ng Afghanistan ay dapat igalang at sundin ang mga kasunduan na kanilang napag-usapan noon ng Biden administration tulad ng Doha Agreement. Bagamat handa ang Taliban na makipag-usap para mabigyan ng solusyon ang nagbabantang panganib kapag pilitin ng Estados Unidos na bawiin ang Bagram Air Base sa kanila. Pero mariing ipinahayag nila na kahit ano pa ang mangyari ay hindi sila papayag na mawala ng kontrol sa anumang bahagi ng lupa nila, lalo na sa Bagram. Sa oras na pilitin ng Estados Unidos na bawiin ang nasabing base militar ay paniguradong malaking gulo
at giyera na naman ang kanilang papasukin dahil siguradong hindi papayag ang Taliban dito at ipaglalaban nila ito kahit saan man aabutin at kahit ilang taon man aabutin ito. Sa ngayon ay paniguradong pinaplanuhan na ito ng Estados Unidos kung itutuloy ba nila ang pagbawi kahit pa sa puwersahang pamamaraan at magugulat na lang ang lahat kapag bigla na namang sasabog ang balitang inatake na ng Estados Unidos ang Bagram Air Base. Ikaw, sa tingin mo ba'y babawiin talaga ni Donald Trump ang base militar na inabandona nila noon at napunta sa Taliban? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.